Hello sa inyong lahat, ako po si Rosaline Mizuno. Ang i-share ko pala sa inyong video ngayon ay kung paano ba kayo magiging fluent sa Japanese sa 3 tips lang. Ang unang-una sa lahat, pag-aralan nyo ang hiragana at katakana. Dapat nyo pag-aralan ng hiragana at katakana kasi ayun yung pinaka-basic na alphabet ng mga Japanese. Kung meron sa Pilipinas na alphabet, dito naman sa Japan, hiragana at katakana yung pinaka-alphabet nila. Kung gusto nyong malaman yung tamang pronunciation ng mga Japanese, kailangan nyong pag-aralan ang hiragana at katakana. At saka napaka-importante niya, lalo na sa kanji. Malalaman nyo siya na Japanese yung kanji niya kasi may kasama siyang hiragana at katakana. Meron na pala akong na-share dyan na basic na kung gusto nyo matuto ng Japanese, ilalagay ko na lang siya dyan kung hindi nyo pa napapanood. At yung pangalawa ko naman, dapat mag-aral kang mag-kanji tapos kumuha ka ng JLPT exam. Alam ko, napakahirap mag-aral mag-kanji. Pero kailangan mong mag-aral mag-kanji tapos kumuha ng JLPT exam para matest mo kung nagle-level up ka ba sa Japanese. Kasi kapag kumuha ka ng JLPT exam, napapractice yung hearing mo, reading, speaking, at saka writing. Kapag nag-aral kang mag-kanji, marami kang matututunan. Ibig sabihin, mas dadami yung vocabulary mo. At saka matututo kang, yung tamang pronunciation. Kasi minsan yung naririnig mo, iba pala siya sa kapag nag-aral ka ng mag-kanji. Parang naitatama yung, yung kanji mo or yung Japanese mo. Kung gusto mo palang kumuha ng JLPT exam, meron na pala akong tips dyan kung gusto mong makapasa sa JLPT exam. At yung pangatlo ko naman at huling-huli, i-apply mo yung mga napag-aralan mo. Alam ko, napakahirap mag-aral pero may mas mahirap pa doon kung paano mo i-apply yung napag-aralan mo. Napaka-importante na i-apply mo lahat ng napag-aralan mo kasi ang mangyayari, mai-stack up lang siya dito sa utak mo. Parang mababaliwala siya, hindi siya gumagalaw. Kaya kung may pagkakataon ka, palagi mo siyang gagamitin. Yung unang-una sa lahat, makipag-usap ka sa mga Japanese. Huwag kang mahihiya na ilabas yung Nihongo mo kasi kapag nag-hold on ka or pinipigilan mo yung sarili mo na magkamali, lalo ka lang magkakamali. Hayaan mo lang na mag-flow yung Japanese sa'yo. Okay lang yan kahit magkamali ka. At kung meron kang anak na nandito sa Japan o nag-aaral, palagi mo siyang kakausapin ng Japanese. Ako, yung anak ko, hindi ko siya kinakausap ng Tagalog kasi kailangan kong matutong mag-Japanese. Kasi at saka nandito din ako sa Japan. Kaya napaka-importante na kung meron kang anak, palagi kang makikipag-usap sa anak mo ng Japanese. Hindi ako nakikipag-usap sa anak ko ng Tagalog kasi nandito ako sa Japan. Kailangan kong i-practice yung napag-aralan ko. Kasi kapag once na hindi mo siya ginagamit, parang yung dila mo din, hindi siya napapractice. Parang hindi magiging madulas sa Nihongo, fluid. Yung parang hindi siya magiging, yung smooth yung paglabas mo ng Japanese. Kaya, napaka-importante na i-apply mo yung mga napag-aralan mo. Kung gusto mo pang matuto ng mga yung basic na Japanese at saka makapasa sa JLPT, nandyan yung 2 kong video, napaka-importanting panoorin mo siya. At saka palagi kong sinasabi sa inyo na huwag kayong masyadong maging perfectionist sa pagja-Japanese. Hindi mo kailangan maging perfectionist kung gusto mong matutong mag-Japanese. Kung ano yung natutunan mo, palagi mo lang siyang i-apply. At saka yung higit sa lahat, kung gusto mong matuto, huwag mong iisipin yung edad mo. Kasi marami ako naririnig na matanda na ako, ganyan, hindi na ako pwede sa ganyan. Huwag mong sasabihin yung edad mo or mapipigilan ka ng edad mo para matuto ka sa mga bagay-bagay. Kasi kapag inisip mo yung edad mo, hindi ka na talaga matututo ng mga ibang bagay. Kaya palagi mong iisipin na huwag mong pipilitin yung sarili mo yung i-stress mo sa yung long goal. Mag-umpisa ka sa short goal at saka yung step by step, matututunan mo rin yan. At saka kung meron kang tanong or kung nagustuhan mo yung video ko or nakatulong sa'yo, huwag mo akong kalimutang bigyan ng like at subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang i-share na video. Mata ne! See you in my next video. Bye!